helping out and building the church of the poor. No? We need to be sensitive doon sa pangangailangan ng mahihirap. Kailangan, if we want to go forward in Christ, we will have to really bear in mind na beyond our own family, marami rin tayong mga kailangan pang katiran ng ating pagmamahal. No? Hindi lamang yung ating mga iniimbitahan sa Christian Life Program, kundi maging yung ating mga kapatid na talagang nakakailangan ng ating tulong. And that is why, ang ating mission ng pagtatayo ng simbahan ay dalawa, twofold. Church of the Home and Church of the Poor. No? Simbahan ng mag-anak at simbahan ng mahihirap. No? Yung work with the poor, napaka-extensive niyan mga kapatid. Siguro hindi lang natin nakikita natin na we have been exposed to the work with the poor through our Gawad Kalinga work. But then beyond the beneficiaries of our Gawad Kalinga work, marami pa tayo talagang kailangan tulungan. And so, dito sa Couples for Christ, we need to be more sensitive of the needs and expanding our work. Lumayo tayo ng lumayo pa sa ating comfort zone, no? Sinasabing dying to oneself, no? Dying to oneself. Kasi beyond us, kung sa tingin natin mahirap tayo and we cannot help, please rest assured that no one is too poor that he cannot share. No? So, Church of the Home, Church of the Poor, our twinfold mission of love. Lahat ng mga ginagawa natin sa Church of the Home, pagtatayo ng Church of the Home at pagtatayo na Church of the Poor natin, nakapaloob sa ating malawakang gawain ng evangelization. Yung kung tawagin natin ay evangelization. Di ba mabigat na word yung evangelization? Sino na ang mga nakakarinig ng salitang evangelization, taas ang kamay? Narinig nyo na ba yung evangelization na word? Okay, lahat ay nakarinig. Sino na nakakaintindi ng evangelization? Taas ang kamay. Okay, marami pa ang mga nakaupo sa kanilang upuan. Evangelization, that's our work. That is where we are involved in. CFC is involved in giving God's people a sense of home, a sense of belonging, a sense of fullness, and a sense of completeness through our work with evangelization. Dito sa Italy, pagpunta natin, tayo lamang ay nag-iisa. Unang-una, imagine niyo yung unang araw na nandito kayo sa Italy. Maaring yung iba, meron na kayong kamag-anak, kaya kayo napunta rito. Maaring yung iba, talagang sugod lang. Talagang pumunta lang out of nowhere, nagkaroon ng pagkakataon na pumunta dito. At doon, nakapag-asawa na. No? Ngayon, imagine niyo na pagdating niyo dito, wala kayong kakilala, wala kayong masasandigan. No? And then suddenly, about 1 year, 2 years of struggling, meron sa inyo nag-imbita. At yung nag-imbita sa inyo, nakasuot ng t-shirt na may tatak na Couples for Christ. At imagine niyo na sa unang beses na kayo ay inimbita, tinanggihan nyo at pinagsarahan nyo ng pinto yung nag-imbitang yon. No? At imagine niyo rin yung nag-imbitang yon na naka-t-shirt na Couples for Christ, na nakangiti pa, ang gandang lalaki na pinagsamahan nyo, sa kabila ng pagsasama nyo sa kanya, bumalik pa rin kinabukasan at kinulit pa rin kayo. At imagine niyo na sa pangalawang beses ay sinara nyo na naman. No? At finally, after 1 year or 2 years again, nagkaroon na kayo ng pagkakataon na ma-invite para mapagbigyan lamang yung makulit na yun. And the rest is history. Now, with Couples for Christ, with the evangelization work of that brother or sister, you now have that sense of home. Kasama na kayo sa isang malaking pamilya. Sama-sama na kayo nakikinig sa mga talks. Sama-sama na kayo nakikisayaw. Sama-sama na rin kayo natutulog kapag may nagtoto. Sense of home.
Hindi pala sila tulog. Narinig pala ako. Sense of home, sense of belonging because you're part of a household, because you're part of a unit, because you're part of a chapter. You now have a sense of fullness, kaganapan ng buhay, kasi nagkakaroon na kayo ng sense of purpose. Hindi lang ako pumunta rito para sa pagtatrabaho, kundi may mission pala ako. No? May mission pala ako. Sabi nga ni Cardinal Rosales when he came here, when he went here in Europe, no? Sabi niya, akala nyo, pumunta lamang kayo dito para maghanap buhay. At ang sabi ng butihing kardinal, yun ang akala ninyo. Yun ang akala ninyo. When you went here, dala-dala ninyo ang pag-asa magiging milyonaryo kayo. At ngayon ay nakatingin na kayo sa inyong bangko at ngayon pala ay milyonaryo na nga talaga kayo. At sinabi nyo, naalala nyo, eto nga lang ba ang aking purpose dito sa Europe? Yun ang akala ninyo. Yun ang akala natin. We are now here not just to earn money, but we are here to spread the good news, keep it reverberating, umi-echo, paulit-ulit, no? Echoing until now, since you joined the Couples for Christ, evangelizing, giving people sense of home, sense of belonging, sense of fulfillment, sense of fullness of life, and sense of completeness. No? And that's what we have been doing as Couples for Christ for 27 years. Last year, ang Milan celebrated 10 years. Tinawag nila itong mega conference. At the moment, as we speak, CFC Geneva is celebrating its perfect 10 years. Tinatawag nilang perfect 10 years. Soon, Como, Turin, Parma, Vicenza, the Veneto region will also be celebrating your own milestone. No? We are now doing the evangelization work, proclaiming Christ's message, moved by the Holy Spirit. No? Kanina, sinabi ni Father, hindi aksidente na dito natin ginawa itong ating national conference. Totoo yun. Kasi nung September, nung mag-meeting kami sa Milan, ang usapan, May 1 and 2, ang ating national conference. At hindi natuloy yun. Bakit hindi natuloy? May purpose pala ang Panginoon. Ang national conference pala is meant to celebrate the birth of the church through the Holy Spirit. No? Now, sinasabi natin in fulfillment of the mission, building the church of the home and building the church of the poor, we are moved by the Holy Spirit. We cannot do that without the Holy Spirit. No? Without the Holy Spirit. And we should believe, brothers and sisters, maniwala tayo. Lahat tayo, kung tayo lang, hindi natin kaya yun. Yung magsasalita tayo before unbelievers through this in our CLP. Tutulong tayo sa mahirap, magiging concerned tayo sa kanila. Itatayo natin, a-attend tayo ng mga household, magpupuyat tayo sa ating mga gawain. We cannot do that without the Holy Spirit, no? Palakpakan natin ang ating Panginoon. We should believe, brothers and sisters, na ang Holy Spirit ay kumikilos sa atin, no? Kasi maraming mga pagkakataon, maraming opportunities when we see kung tayo nahihirapan na, we would rather not attend, we would rather not go. But then what is that? That continues to move us, no? Marami tayong mga struggle, marami tayo, as we speak, palagay ko, kahapon maraming mga struggle na hindi, na bago makapunta muna sa isang event, magpapaalam muna sa employer. And then suddenly, beyond our control, papayagan tayo. No? And then, sino yung nagpupush sa atin, naglalakas loob sa atin, nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para magpaalam even to our employer.